Magandang araw mga kabat expert. Marami ang nagtatanong, boss, bakit 10 volts na ang battery ko pero nakaka-start pa? At ito pa, green pa ang indicator Sa video na to, ipapaliwanag natin ang totoo. May customer kasi tayo na nagtatanong, ang tanong niya, boss, bumagsak sa 10 volts battery ko, kahit i-charge ko, nagiging 11 volts, tapos kinabukasan, balik 10 volts ulit. Goods pa ba to? Green pa indicator Magandang tanong yan, boss, at maraming nadadali dito. So meron tayong battery dito na 3SM po ito Ito yung gawin nating halimbawa o example. Kasi meron siyang indicator battery indicator. Ayan. So ngayon, atin siyang ititesting i-battery tester natin o battery analyzer. Ito po. So ikakabit lamang natin siya dito sa positive at sa negative. So ayan po. So as you can see mga boss, mga ma'am, sir, mga kabat expert, 10.58 volts or 10.5 volts ang reading sa voltahe ng battery na ito. So kapag ganito, masasabi natin na ito ay sulfated plates na. Ibig sabihin, may problema na ang plates nito sa loob, maaring may sira na po ito. So para malaman natin, titingnan natin ang kanyang CCE, SOH at SOC. So okay lang tayo. Battery test, regular flooded, CCA. So 300 amperes, so sapat na po yan dahil ang capacity dito sa battery nito ay 600 po ito mahigit kasi 3SM po siya. So testing na lang natin. So okay. So pansinin natin mga boss, mga ma'am, sir, so bad seal siya. Then 25 CCE na lang, 10.58 volts. SOH, state of health, 0% na lang. SOC, state of charge ay 0%. R resistance, 91.21 milliohm. Bad seal. So ibig sabihin kapag bad seal, meron na siyang internal short circuit sa mga butas sa battery nito. Alin man dito sa 6 na butas. Tapos kulay pula na ang light indicator ng ating battery analyzer. So nagpapahiwatig na may sirang butas na ang battery na to. So yung sinabi mo, sir, na 10 volts ang battery mo, just charge mo sa charger ng 11 volts, tapos kayang napaandar ang sasakyan. Kung meron ka sanang ganito, malalaman mo kung may sirang butas yung battery mo. Kasi kapag wala kang ganito, hindi mo po malalaman. Ayan po, sana maliwanag. So ayan po. So tanggalin natin. So dito naman sa kanyang battery charge indicator, dito po meron siya, tamang-tama to, meron siya. Kung titignan natin, ano pa siya, kulay green. So ibig sabihin kapag kulay green, okay, kasi nakalagay dito okay Pero hindi po dyan ang basihan. So mamaya may paliwanag po yan. Hindi po tayo dapat tumitingin sa indicator ng ating battery. So yan po. Ang tanong ng karamihan, bakit nakaka-start pa kahit 10 volts na lang siya? So ang sagot po dyan ay kaya pa mag-start dahil may tinatawag na surface charge. Parang huling lakas ng battery, mga ma'am, sir. Pero ito po ang tatandaan natin, hindi ibig sabihin okay pa ang battery. Emergency power lang yan. Isang start lang tapos bagsak ulit. Bakit naman bumabalik sa 10 volts kahit na charge ang battery? So ito ang malinaw na sinyalis na mahina na ang battery. So may sulfation na sa loob sa sa butas. Ibig sabihin may sirang butas na po yan, ganyan. Tumataas ang internal resistance. Nakita nyo po kanina na napaktaas ng kanyang resistance. Hindi na niya kayang i-hold ang charge. Kaya kahit i-charge mo, panandalian lang ang taas ng voltage. Maya-maya, makalipas ang wala pang isang oras, bumabalik na sa 10 volts. Senyalis po yun na sira na ang ating battery. Tungkol sa battery indicator, so dito na po lalabas ang paliwanag sa ating battery indicator. Ito po, kulay green. Sinasabi ng ating viewer na nagtatanong. So dito po, marami ang nalilinlang dito, boss. Kapag green indicator, ibig sabihin po, good battery. Isang seal lang ang tinitingnan, hindi buong kondisyon ng battery. Mas reliable pa rin ang battery analyzer, multimeter tester, actual na performance. So para malinaw, boss,
Kapag 12.6 to 12.8 volts, ibig sabihin healthy pa po ang ating battery. Kapag naman ay 12.2 to 12.4 volts, ibig sabihin weak na ang ating battery. Kapag naman ay 11 volts pababa, critical na po. Ibig sabihin 50-50 po yan kapag critical. Kapag nasa 10 volts naman po pababa, ibig sabihin malapit nang bumigay ang battery. At napakadelikado na nito sa long drive at sa umaga mga boss. Mas mabuti ang preventive replacement kaysa abutan ka ng patay na battery sa daan. Kung gusto mo ng ganitong content, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung may tanong ka sa battery. So yun lang, and see you in my next video.